Nagawa mo pang insultuhin ang pagkatao ko matapos mo akong lokohin? Ipapakulong kita. Sinisigurado ko sa'yo mabubulok ka sa bilangguan. Walang hiya ka talaga. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Grabe ka. Ibang klase ka magpatawa, no? Tingin mo ba maipapakulong mo ko? Nasaan ang ebidensya na may kinuha ko sa'yo? Hindi ba wala naman? May pinirmahan ka bang ipinangako ko sa'yo? Wala, di ba? Kaya huwag kang magmatapang. Wala kang laban sa akin. Wala kang alam. Wala kang pinag-aralan. Kaya huwag kang magmatapang dito. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa probinsya nyo. Maglako ka doon ng gulay. Umakyat ka sa nyugan. At doon ka mamatay na mahirap. Hindi ka nababagay dito. Puno ng oportunidad at pangarap ang Kamaynilaan para sa karamihan. Kung saan sa syudad mo maaaring matagpuan ang trabahong matagal mo nang nais na makuha. Katulad ni Duday na lumuwas pa ng Maynila para makipagsapalaran na makahanap ng trabaho na makakatulong sa kanyang pamilya. Ngunit kung paano maging isang malaking pantasya ang syudad, doon niya mararanasan kung ano ang dilim na nakakubli sa liwanag ng mga nagtataasang gusali. Magagawa nga kaya niyang tuluyang talikuran ang itim na kapangyarihang iniwan niya sa probinsya o hahayaan niyang gamitin ito pangganti sa mga abusadong tao. Wow! Grabe! Ganito pala talaga kaganda sa Maynila, no? Ang tataas ng mga building. Hindi kaya sila nalulula dyan kapag tumitingin sila sa baba? Siguro kung ako yan, baka nahimatay na ako. Pataasan sila ng mga building, oh. Sana sa susunod maisama ko rito ang inay para naman makita niya rin kung gaano kaganda ang Maynila. Alam mo ba, Ate Hilda, palagi namin pinagkukwentuhan ng mga kaibigan ko na balang araw pupunta rin kami ng Maynila. Tapos pupuntahan namin yung mga magagandang lugar. Yung mga nakikita namin sa FB, lahat yon pupuntahan namin. Alam mo ba kung saan dito yung malaking mall? Moa ba tawag dun? Moa. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Noon pa talagang gustong-gusto mo nang magpunta sa Maynila. Samantalang ako matagal nang nakatira rito. Gusto ko namang bumalik sa probinsya. Ang ingay kaya at ang usok dito. Maganda lang kung titingnan pero lahat dito mahal at lahat binabayaran. Naku, bawal ang mahina rito. Bakit yun naman po gugustuhin pa bumalik sa probinsya? Ang hirap po ng buhay doon. Kahit sahod doon, mababa. Hindi katulad dito. Magkano na po ba ang per day na sahod dito? Depende yon sa papasukan mo. Pero ang pagkakaalam ko, nasa 610 ang minimum salary dito. Merong mas mataas dyan pero sabi ko nga, nakadepende kung anong trabaho o anong natapos mo. Wow! Ang laki pala! Samantalang magkano lang bayad sa akin sa bakery doon sa probinsya? 250 lang ako pa magbubukas at magsasara. Libre nga ang pagkain pero hindi ka naman makakaipon. Lalo na sa akin na breadwinner. Alam mo naman po kung gaano kalaki ang pamilya namin, di ba? Oo nga pala. Kumusta naman ang mga kapatid mo? Si ate mo, balita ko nakapag-asawa na yun ah. Pati yung isa mong kapatid, si ano? Sino ba yun? Yung sumunod kay Junjun? Si May po. Opo, buntis siya ngayon. Kaya nga napilitan ako lumuwas sa Maynila. Dahil malapit na siyang manganak. Yung asawa niya, bata pa rin. 14 pa lang ata yun. Tapos, wala namang maitutulong yung mga magulang nun dahil mangangalakal lang sila. Tapos matatanda na. Ang dami rin nila magkakapatid. Si ate naman po, may 3 ng anak. Kaso, ganun din po eh. Hindi makahanap ng matinong trabaho ang asawa niya. Minsan, sumasama sa bukid, pero madalas tambay sa bahay. Ay Diyos ko, ano ba naman yan? Nag-asawa sila tapos ganyan? Ibig sabihin, sila ang dahilan kaya ka lumuwas ng Maynila. Alam mo ba at alam ba nila kung gaano kahirap mamuhay dito? Maganda lang ang Maynila kung titignan dahil maraming oportunidad, pero marami ring oportunista rito. Hindi basta-basta ang mamuhay sa syudad katulad ng inaasahan mo. Kawawa ka naman. Bakit naman ganun ang buhay nyo ron?
Balak ko nga rin po ibang bansa. Habang nangangamuhan po ako, mag-aasikaso ako ng mga papel ko para makapag-abroad. Salamat nga po pala dahil isinama niyo ako pabalik sa Maynila at nabigyan niyo ako kaagad ng trabaho. Mabuti na lang naghanap ng bagong katulong ang amo namin. Alam ko naman na magagawa mo ng maayos ang trabaho mo dahil sanay ka namang mag-alaga ng bata. Mabuti na rin yun para naman may makasama kang kakilala rito. Basta palagi mong tatandaan na dapat matibay ang loob mo. Bawal ang iyakin sa Maynila, okay? Tiis-tiis lang para sa pangarap. Opo, salamat ate. Hindi maalis ang pamamangha sa mukha ni Duday habang pinagmamasdan niya ang mga nagtataasang gusali at kung gaano kaganda ang Maynila. Noon ay sa panaginip niya lang ito nakikita, kaya hindi siya makapaniwala na ngayon ay dito na siya titira pansamantala habang nagtatrabaho sa bahay na pinapasukan ng pinsan niyang si Hilda. Noong sinabi sa kanya ng pinsan na naghahanap ng mag-aalaga ng mga bata ang amo niya, hindi na nagdalawang isip na magpresenta si Duday. Nakikita niya rin itong malaking oportunidad upang maiahon ang pamilya niya sa kahirapan. Ilang oras din ang inabot nila bago makarating sa bahay ng amo dahil naipit sila sa trapiko. Tara na, ihahatid na muna kita sa kwarto natin para maayos mo na ang mga damit mo. Wala pa si na Mama at Sir, kaya mamaya na kita ipapakilala sa kanila. Madalas kapag ganitong araw, lalo na at sahod nila, lumalabas talaga sila ng buong pamilya. Wow! Palasyo ba tong bahay nila? Ang laki naman. Tingnan mo, ang taas ng kisame nila. Buti naaabot niyan kapag nililinisan. Hoy, nakikinig ka ba? Kanina pa kita tinatawag Halika, sumunod ka na sa akin. Ipapakilala ko rin ang iba nating mga kasamahan dito. Marami tayo rito sa bahay at iba-iba tayo nang gagawin. Ikaw, mag-focus ka lang sa pag-aalaga ng mga bata. 2 lang yon. Si Zai, 7 years old. Si Dave naman, 4 years old. Mababait naman sila kaso masela ng mga boss natin. Ayaw nilang nakikitang marumi ang mga bata. Kailangan 2 to 3 times a day mo sila pinapaliguan. Hayaan mo hindi naman ikaw ang maglalaban ng mga damit nila. Basta siguraduhin mo lang na maayos ang mga alaga mo. Masusungit ba sila? Depende. Minsan oo. Minsan mababait naman sila. Siguro kapag tinotopak sila lalo kung bad trip sa trabaho nila. Minsan ikaw ang pagbubuntunan. Pero ganun lang talaga sila. Dapat masanay ka na. Ayaw din nila ng aanga-anga kasi kapag sinabi nila dapat alam mo na agad. May park sa labas, pwede mong dalhin doon ng mga bata pero magpaalam ka muna kung lalabas kayo para maihatid kayo ng driver tapos magsabi ka kung anong oras kayo susunduin. Ano, kaya mo ba? Oo naman. Siyempre, kayang-kaya ko. Ako pa ba? Madali lang yan para sa akin. O siya, tara na, mag-ayos ka na bago pa sila dumating. Dito ka sa taas ng double deck. Hayaan mo sa susunod na linggo, pwede ka na rito sa baba dahil aalis na si Lita. Bakit naman siya aalis? Aba ewan ko dun, baka mag-aasawa na. Totoo atang buntis yun. Ikaw, Duday, huwag kang makikipaglandian sa mga tao rito ha. Lalo na at hindi mo sigurado kung may mga asawa na sila. Baka mabuntis ka pa. Naku, sinasabi ko sa'yo Hindi naman po, Ate Hilda. Bata pa ako at may mga pangarap ako sa buhay. Hindi naman ako basta pumapatol kung kani-kanino. Di ba nga po, bala ko mag-abroad. Kaya dapat mag-iingat ako. Ang hirap kaya ng buhay. Tapos mag-aanak ako basta-basta. Tama yan. Huwag ka nang makisama sa paghihirap ng pamilya mo at baka umuwi ka ng probinsya na buntis. Sama-sama kayong magutom. Mabuti sana kung makakapangasawa ka ng responsableng lalaki na kaya kang buhayin. Pero kung katulad lang sa asawa ng kapatid mo, naku, wag mo nang tangkain. Naging maayos ang buong araw ni Duday, kung saan ipinakilala siya sa iba nilang mga kasamahan. May ibang maayos at mukhang magiging kaibigan niya. Meron naman na masusungit at ayaw na pinapakialaman sila. Nakilala na rin siya ng mga amo niya at pinakita sa kanya ang mga bata. Katulad ng sinabi ng kanyang pinsan, mababait nga ang mga aalagaan niya.
Sa mga sumunod niyang araw sa bahay, wala namang naging puna sa kanya ang mga amo niya. Maayos niyang nagagampanan ang papel niya bilang yaya at ikinatutuwa naman yon ng mga amo niya. Ate, ilalabas ko ang mga bata. Ang sabi kasi nila ma'am, pumunta raw kami ng park. O siya, sandali. Sasabihan ko lang ang driver natin para maihatid kayo. Bantayan mong maigi ang mga bata, ha? Huwag mong hayaan na makagat ng lamok yan. At lalong-lalo na ang masagasaan sila. Nako, kapag nagkataon, yari ka talaga. Yung dati kasi nilang yaya tuwing bumabalik sa bahay, ang daming galos ng mga bata. Ayun pala, hindi binabantayan. Nakikipagkita pala sa lalaki kapag nasa park. Ayun, nasisante ka agad. Oo, te. Kaya nga mahaba ang damit na pinasuot ko sa kanila. Wala rin naman akong kikitain sa labas. Maghintay na lang kami doon, ha? Baka sa mga bata ang tuwa habang naglalakad sila palabas ng bahay. Hindi naman kalayuan ang parke na pupuntahan nila, pero hinatid pa rin sila ng sasakyan. Nagsabi ng oras ang dalaga para sa pagsundo sa kanila. Oh, be careful, ha? Don't run fast. Ay, ang sakit na ng ulo ko kaka-English sa mga bata na to. Dito na nga lang muna ako, mas malilim, para hindi rin kaagad matunaw tong ice cream na baon namin. Habang inaayos ng dalaga ang mga pagkain, may lumapit sa kanyang isang lalaki. Matino ang pangangatawan nito at hindi maikakaila na may kagwapuhan itong taglay. Sa palagay ni Duday, nasa edad 30 na ang lalaki. Hi, bago ka lang dito? Oo, binabantayan ko ang mga alaga ko. Sino bang alaga mo? Yung bang anak ng mga Mendez? Ikaw pala yung bagong yaya ng mga bata. Yung pumalit kay Tere. Balita ko nga, nasisante yon. Ang bilis naman makahanap ng bagong yaya. Ivan nga pala. Driver ako nung katabing bahay nyo. Ikaw, anong pangalan mo, Miss Beautiful? Duday. Duday? Kasing ganda at unique mo ang pangalan mo. Ilang taong ka na? May asawa ka na ba? 18 pa lang ako at wala pa akong balak na mag-asawa. May mga pangarap pa ako sa buhay. Kahit nga magnobyo, ayoko pa dahil gusto ko pa mag-abroad. Kaya pasensya na. Naku, okay lang yun. Ano ka ba? Mabuti nga, may pangarap ka sa buhay habang bata ka pa. Abroad? Talagang balak mo? Alam mo, maganda yan. Lalo na kung bata ka pa naman. Makikiupo muna ako rito, ha? Saang bansa mo naman balak magpunta? Balak ko sana sa Japan kasi malaki ang sahod doon. O di kaya sa Korea. Kasong sabi sa akin baka malaking pera lang ang mailabas ko. Kailangan ko pa raw kasi mag-aral ng language nila. Sa Qatar daw or Kuwait, pwede ako mag-DH. Yun pang pinag-iipunan ko sa ngayon. Alam mo ba, marami na akong natulungang makapag-abroad. Nararamdaman ko ang determinasyon mong mga ibang bansa. Maganda yan. Sa totoo lang, hanggat naniniwala ka sa sarili mo, magagawa mo yan. Ang galing, no? Baka kaya tayo nagkakilala ngayon dahil alam ng tadhana na matutulungan kita. Talaga ba? Marami ka nang natulungan makapunta ng ibang bansa? Katulad ng anong bansa ba? Katulad ng gusto mo, sa Japan. Kaso, malaking pera ang kailangan mo doon. May napaalis na rin ako papuntang Taiwan. Nito lang yon, nung nakaraang linggo. Nag-flight na siya. Tapos, yung iba, DH sa Kuwait at Hong Kong. Karamihan nun, mga nakilala ko lang din dito. Mga yaya at kasambahay. Katulad nga ng palaging sinasabi ko sa kanila, kapag para sa kanila ang pangarap na yon, malamang sa malamang, makukuha nila yon. Ayan, ganyan-ganyan sila sa'yo, kung paano ka mangarap. Matutulungan mo rin kaya ako? Kaya naman kitang matulungan, pero dapat, desidido ka talaga sa gusto mong gawin. Isipin mo muna sa kung gusto mo bang mangibang bansa. At syempre, kinakailangan ng pera nun para sa mga proseso ng papel mo. Kapag naging okay naman na, mabilis ka nalang makakalipad.
Tapos mababawi mo na rin ang mga nagastos mo. Katulad nga sa palagi ko sinasabi sa kanila, wala namang tutulong sa atin kundi tayo magkababayan lang din, di ba? Tayong mahihirap lang din naman ang nagkakaintindihan sa isa't isa. Kung paano ba tayo nahihirapan para maisipang makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa naging usapan nila, hindi na yon naalis pa sa isipan ng dalaga. Mas lalo niyang ninais na magsikap para magkaroon ng pera na magagamit sa pagpunta niya sa ibang bansa. Matagal na niyang pangarap yon, kaya ngayon na may tutulong na sa kanya, hindi na niya nais pang palampasin ang pagkakataon. Kinabukasan, naghahanda ng pagkain ng dalaga para sa babaunin nila sa pagbabalik nila sa parke. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Anong iniisip mo? May nangyari ba sa'yo? May problema ka ba? Iniisip ko lang kasi yung pag-abroad ko. Nag-aasikaso ka na ba ng mga papel mo? Saang bansa mo babalak? Hindi ko pa po alam. Iniisip ko pa. Siguro kung saan na lang mas madaling makapunta. Hindi pwede ang ganon, Duday. Kung desidido ka na talaga mga ibang bansa, dapat klaro na sa utak mo ang lahat. Saang bansa mo ba gusto? At kung kaya mo ba talaga doon? Oo, naiintindihan kong pangarap mo yun dahil gusto mong makakuha ng mas malaking sahod para sa kinabukasan mo at sa pamilya mo. Pero sana tandaan mo, hindi madali ang buhay ng mga OFW. Pag-isipan mong maigi dahil hindi basta-basta ang desisyon na yan. Hindi pwedeng kung alin lang ang madalian dahil baka yan pa ang maging dahilan para mahirapan ka. Salamat po ate. Pinag-iisipan ko naman pong maigi at desidido naman po talaga ako. Doon lang talaga ako sa madaling makaalis at sa kaya ko po. Nang makabalik sila sa parke, naroon muli si Ivan. Tila nag-aabang na makita siya. Hindi rin naman maipaliwanag ng dalaga kung bakit niya rin nais na makita ang lalaki. Marahil dahil alam niyang si Ivan lang ang nakakaintindi sa kalagayan niya. At ang taong kayang tumulong sa kanyang makamit ang pangarap. Nauna ka yata ngayon Kanina pa ako nandito. Wala akong pasok ngayon. Day off ko. Pero nagpunta pa rin ako rito. Oh, bakit naman? Sana nagpahinga ka na lang muna. O kaya gumala ka. Hindi na. Nakakatamad namang gumala ng walang kasama. Ikaw, kailan ba ang day off mo? Gusto mo, samahan kitang magalagala rito? Alam mo na, para makita mo kung gaano kaganda sa lugar na ito. Parang training na rin sa pagiging independent mo. Para kung sakali mo na mag-abroad ka, may lakas ka ng loob. Alam mo ba, karamihan sa nakakausap ko galing sa probinsya na ngayon nasa abroad na, malaki raw tulong ang Manila sa kanila dahil parang nasasanay sila sa city life. Kasi kapag daw na kaya mo nang maging independent sa Manila, ang ibig sabihin, kaya mo na rin ang buhay sa ibang bansa. Kaya dapat ganun din ang gawin mo. Salamat ha. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa mga ginagawa mong pagtulong sa akin. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Nagiging determinado akong makakapag-abroad ako. Ano ka ba? Ang gusto ko lang naman ay makatulong sa mga kababayan ko para sa pangarap nila. Lalo ka na. Alam ko kung ano ang pinaglalaban mo para sa pamilya mo. Marami na ako narinig na kwentong ganyan. At nararamdaman ko kung gaano ka kadedikadong maabot ang pangarap mo. Kaya hindi malabong mangyari yon. Hanggat kaya kong makatulong, tutulungan kita. At ang iba pang nangangarap na makaalis ng bansa. Pwede mo ba akong tulungan kung paano ako makakaalis ng bansa ngayong taon? Kahit saan na, basta maayos at marangal ang magiging trabaho ko. Gusto mo ba sa Singapore? May pinapaasikaso kasi sa akin yung kakilala ko doon. Sakto. Dahil mag-aalaga ka lang ng bata. Ganyan sa trabaho mo ngayon. Talaga? Sige, gusto ko yan. Anong kailangan kong gawin? May pera ka bang panggastos? Kailangan mo muna magbayad ng reservation para mapunta sa yung islat. Kaunti lang kasi yon. Sabay-sabay kayong aalis kapag natapos nyo ng ayusin yung mga requirements. Pero
Garantisado naman ang serbisyo nun. At mabilis lang din. Magkano bang aabutin nun sakali? Saka anong mga requirements? PSA lang kasi ang meron ako. Wala pa akong passport. 10K talaga yon. Pero magkano ba ang kaya mo kung sakali? Para magawa natin ng paraan. 10K? Ang mahal naman pala niyan. Isang buwan na sahod ko na yan eh. Hindi ba pwedeng kalahati muna? Tapos saka na yung kalahati kapag naasikaso ko na yung mga papel ko? Hindi ko alam kung pwede yun. Siguro, dagdagan mo na lang. Wala ka ba mahihiraman? Sige, dadagdagan ko ng 2K. Pero dapat mabuo mo yung 8K. Sayang din to. Para secure na yung slot mo. Dahil kung hindi mo to makukuha, baka sa susunod na taon pa ulit sila magpapaalis. Yung iba naman may katagalan kasi mahabang proseso pa yun. At kailangan mo pa mag-aral. Mas mahal naman ang magagastos mo dun. Ganun ba? Wala ka na bang ibang alam na mas mura? Sabi nila yung iba raw walang placement fee, tapos minsan yung agency ang gagastos. Wala ka bang alam na ganun? Hindi totoo yun. Kapag mag-a-abroad ka talaga, marami kang babayaran. Meron pa yan sa medical, tapos sa ticket. Lahat naman yun mababawi mo kapag nakalabas ka na ng bansa. Bakit? Nagdududa ka ba sa akin? Sige. Ayos lang naman sa akin kung ayaw mo pa. Ang sa akin lang naman, tumutulong lang ako. Doon ka na lang sa iba magpunta. Doon sa sinasabi nilang wala kang ilalabas sa pera. Pasensya ka na. Mukhang sumama yata ang loob mo dahil sa mga sinabi ko. Nagtatanong lang ako. Kasi naririnig ko sa iba na hindi sila naglabas ng malaking pera noon. Ewan ko lang. Kung di ka abuti ng ilang taon kahihintay na makapag-abroad. Ewan. Basta sabihan mo na lang ako kung makapagbibigay ka ng pera. Para kung sakali, maibigay ko sa iba ang slot. Urgent hiring kasi to eh. Baka 3 months lang flight mo na. Basta, nasa iyo pa rin naman ang desisyon. Umalis si Ivan matapos niyang sabihin yon. Lumalalim din ang iniisip ng dalaga patungkol sa perang ilalabas niya. May kaunti siyang ipon at malapit na rin ang sweldo niya. Pero sa oras na ibigay niya yon kay Ivan, matitigil muna siyang makapagpadala sa pamilya niya. Ilang araw ang lumipas, palagi siyang pinapaalalahanan ni Ivan tungkol sa slot hanggang sa dumating ang araw ng sweldo nila. Oh, bakit parang kanina ka pa nakatitig dyan sa sahod mo? May problema ba sa bahay niyo at kinukulang ka? Kailangan ko po kasi ng pandagdag para sa pag-apply ko sa abroad. Nagbabalak na po kasi ako para sana this year makaalis na rin. Baka next month kukuha na ako ng passport. Kaso po, iniisip ko kung magpapadala ba ako sa bahay kasi baka kulangin tong pera ko. Ganun ba? Sige, pahihiramin na lang muna kita ng 3K. Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Ito na lang muna ang ipadala mo sa pamilya mo. Siguro, maiintindihan ka naman nila. Nakapag-isip ka na ba kung saang bansa ka magpupunta? Gusto ko po sana Singapore. May nabasa ako sa group ng mga aspiring OFW na magandang araw dun eh. At madali lang makapasok. May kakilala rin akong tutulong sa akin. Siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan ng mga tao na nilalapitan mo, ha? Talama ka mga manloloko sa panahon ngayon. Mahirap magtiwala, lalo na kung maglalabas ka ng pera. Opo, salamat te. Kapag nakaalis na po ako ng bansa, promise, tutulungan ko kayo. Dahil kayo po ang may pinakamalaking naitulong sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Salamat, Duday. Pero wag mo na munang isipin ang maitutulong mo sa akin. Isipin mo na lang kung ano ba ang maitutulong mo sa sarili mo. Basta, palagi kang mag-iingat sa mga desisyon na ginagawa mo, ha? Mangilang beses mong pag-iisipan ng mga bagay-bagay bago mo yun gawin. Palaging nasa huli ang pagsisisi. Nabuhay ang determinasyon ng dalaga ng mga ibang bansa dahil na rin sa itinulong sa kanya ng pinsan. Nakapagpadala siya ng pera sa pamilya niya, gumastos ng kakaunti para sa sarili. Nang mabuo na niya ang perang kailangan, nakipagkita siya kay Ivan. 8K to lahat, no? Ito,
May tukay ako rito. Pero ayos lang ba na bayaran mo ako sa susunod na linggo? Last money ko na kasi ito eh. Ang layo pa ng sahod namin. Ipapahiram ko lang ito muna sa'yo para makapag-down na tayo. Mabuti na lang talaga sinabi mo. Kasi kanina may isang lumapit sa akin nagtatanong kung available pa yung slot pa Singapore. Ang sabi ko, isa na lang kako yun. Kung hindi ka magbibigay ngayon, sa kanya ko na sana ipapasa. Maswerte ka pa rin. Dahil para talaga sa'yo ang oportunidad na ito. Ano na ang susunod kong gagawin? Nabanggit mong wala ka pang passport, no? Sige, tutulungan kita dyan. Hahanap ako ng mag-schedule sa'yo ng passport. Pero may bayad din yun ha, mga 2K. Schedule lang yun ha. Kasi doon ka na magbabayad ng passport mo. Pwede mong iparas, nasa 1 to ata. Para after 10 days, makuha mo na kaagad. Kailangan kasi nating ibigay yung picture ng passport mo para mahanapan ka na ng employer. Ay, ang ibig sabihin malaki-laki pa pala ang kailangan to next week? Paano kaya yan? Wala na akong pera. Tapos matagal pa ulit ang sahuran. Wala naman akong mauutangan kasi pinautang na ako ni Ate Hilda. Yun ang ipinadala ko sa bahay. Last money ko na rin kasi yan eh. Yun lang. Kasi kung maibibigay natin itong reservation fee mo, dapat may passport ka na. Paano kung mahanapan ng employer niyan? Para sana madali na lang din maasikaso ang ibang papeles mo. Wala ka bang alam na pwedeng gawin? Pasensya ka na ha. Wala kasi akong alam dito sa Maynila eh. Saka first time ko kasi mag-apply ng ganito eh. Meron. Kung mangungutang ka sa lending, kaya mo bang mabayaran yun kung sakali? Weekly bayaran dun. Weekly? Saan naman ako kukuha ng ibabayad ko weekly? Gawan mo na lang ng paraan. Subukan mong magbenta-benta or extra work sa labas kapag day off mo. Madali lang yan. Basta determinado ka sa ginagawa mo. Ano? Gusto mo pa bang ituloy natin? O ibabalik ko na lang itong pera mo? Magdesisyon ka na para hindi masayang ang oras nating dalawa. Balitaan na lang kita bukas. Sige na. Baka magising mga alaga ko, hanapin ako. Said na ang pera ni Duday. Hindi rin alam kung kukuha siya ng panibagong mauutangan, lalo pa at maliit lang ang sinasahod niya. Nang kinagabihan na yon, kumakain sila habang kinukwento ng isang katulong ang pinagdaanan niya noong nagbabalak siyang mangibang bansa. Ayan nga ang sinasabi ko kay Duday, na mahirap talaga ang proseso. Kahit pa sabihin nilang wala kang magagastos, maglalabas ka talaga ng pera. Pero doble ingat pa rin. Ang dami kayang scammer sa panahon ngayon. Mga peking agency na nangangakong papupuntahin ka sa ibang bansa, pero itatakbo lang pala ang pera mo. Hanggang ngayon lagana pa rin sila at marami pa ring naloloko. Paano po ba malalaman na scammer ang isang agency? Kapag hindi sila lisensyado sa POEA, mga scammer yon. Naalala mo yung link na pinadala ko sa'yo nung nakaraan? Doon mo tingnan ng agency na pagpapasahan mo para malaman mo kung legit ba sila o mga kampo ni Satanas na mas lalong nagpapahirap sa mga kababayan natin. Ikinuwento pa ng isang kasambahay ang pinagdaanan ng kakilala niya na napeke ng isang agency kung saan nakuhanan sila ng higit 50,000 bawat isang tao. Nung araw ng flight nila, hindi na nila makausap ang tao sa agency. Nang puntahan nila ay sarado na rin yon. Saka lang nila nalaman na naloko sila nung nagreklamo na sila. Maging ang pangalan at ID na bigay ng mga tao sa agency ay mga peke. Nakaramdam ng kutobang dalaga. Lalo na at ngayon niya lang nabalitaan na totoo pala ang mga ganoong pangyayari. May mga nababasa siya sa social media pero hirap siyang makaintindi dahil hindi naman ganun kataas ang kapasidad ng isipan niya. Lalo na at hindi naman siya nakapag-aral. Hanggang grade 4 lang ang natapos niya. Sapat para makapagbasa kahit na paano at makapagsulat. Kinabukasan, nakipagkita siyang muli kay Ivan.
Paano mo naman mapapatunayan na tunay ang pinagbigyan mo ng pera ko? Ang sabi kasi nila, ang dami raw scammer pagdating sa pag-abroad. Hindi ka naman siguro scammer, no? Hindi mo naman siguro ako lolokohin. Grabe ka naman. Nakaka-insulto naman yung sinasabi mo ah. Kung gusto kitang ma-scam, sana hindi na kita kinakausap ngayon. Lalo na naibigay mo na sa akin ang pera mo. Pinautang pa nga kita, di ba? Pinag-iisipan mo pa pala ng masama ang taong gusto lang na makatulong sa'yo. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang naman makasigurado. Siguro naman hindi mo ko masisisi, di ba? Lalo na alam mong baguhan ako sa mga ganitong pag-aasikaso ng papel para makapunta ng ibang bansa. Gusto mo ba ng patunay? Ito, tignan mo tong pictures ng mga napaalis na namin. Ayan, ako pa ang naghatid sa kanila sa airport para lang maniwala ka sa akin. Ibinigay ni Ivan ang cellphone niya upang ipakita ang mga litrato kung saan may grupo ng mga kababaihan na may dalang mga maleta at masaya ang mga mukha. Marami siyang litrato na nakita kung saan naroon din si Ivan. Dahil doon, nawala ang pagdududa niya at naging kumbinsido siyang tunay ang pagtulong sa kanya ng lalaki. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin? Hindi kita niloloko, Duday. Maniwala ka. Dahil kung lolokohin lang kita, sana mas malaking pera pa ang hihingin ko sa'yo. Gusto mo bang bawiin yung binigay mo sa akin? Pwede naman. Ipapakancel ko na lang yung reservation mo. Ang hirap kasi ng ganito eh. Baka mabigat sa kalooban mo ang pagiging mabuti ko sa'yo. Ayoko pa naman sa lahat yung pinagdududahan ako. Kasi ang gusto ko lang talaga, makitang nasa mabuti ang mga kababayan ko. Pasensya ka na ulit ha. Naapektuhan lang kasi ako dun sa mga narinig kong kwento nila. Natakot ako na baka maloko rin ako. Alam mo namang pangarap ko makapunta sa ibang bansa, di ba? Lalo na ngayon, humihirap na ang buhay. Pamahal ang bilihin. Hindi na sapat yung pinapadala ko sa pamilya ko. Naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita niloloko. Sa katunayan, pinapahanapan pa nga kita ng magandang employer. Dahil ayoko mapahamak ka doon. Mabuti kang anak. At napakabuti mong tao. Deserve mo na magkaroon ng magandang buhay. Huwag kang magpapaapekto sa mga taong nasa paligid mo. Sa mga sabi-sabi nila. Dahil kapag nagpaapekto ka, ikaw lang ang babagsak. Alam mo sa totoo lang, dapat nga hindi mo sinasabi sa ibang tao na mag-a-abroad ka. Dahil baka mausog lang. Dapat, ikaw lang nakakaalam nun. Tayo lang. Lalo na akong tumutulong sa'yo. Usap pa naman ang evil eye. Lalo na sa mga katulad mong balak mag-abroad. Kahit kanino ka magtanong, madalas na uudlot kapag maraming nakakaalam. Hayaan mong magulat sila na paalis ka na pala ng bansa. Humihingi lang naman ako ng payo sa kanila dahil sila yung mas matanda sa akin at mas maraming pinagdaanan sa buhay. Dinidiscourage ka lang ng mga yon. Lalo na alam nila kung gaano ka kadeterminado sa mga pangarap mo. Bata ka pa kasi, kaya akala nila hindi mo kaya. Ipakita mo sa kanila na makakaalis ka ng bansa. Nakahinga ng maluwag ang dalaga sa mga sinabi sa kanya ni Ivan. Ibinigay niyang muli ang tiwala niya sa lalaki. Pumayag na rin siya na mangutang sa lending para may maibigay sa pagpapagawa ng passport niya. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, naging buo ang kalooban ng dalaga na malapit ng matupad ang pinapangarap niya. Gabi-gabi niyang iniisip kung paano niya ipapagawa ang bahay ng mga magulang niya, kung paano niya bibilhan ng lupang pagsasakahan at kung paano niya mabibigyan ng magandang buhay ang mga pamangkin niya. Lahat ng pangarap na yon ay para sa pamilya niya. Kaya patuloy siyang lalaban sa buhay para makamtan ang mga yon. Duday, sa'yo ata tong delivery ngayon. Oh, kinuha ko na doon. Ano yan? Hala, ito na yung passport ko, te. Ah, nakakuha ka na pala? Congrats! Magtutuloy-tuloy na yung pangingibang bansa mo. Nakakatuwa namang malaman yan.
Salamat, te. Mababayaran ko na rin ang mga utang ko sa'yo. Ang dami ko na kasing atraso sa'yo eh. Ikaw na halos sumasalo sa akin dito. Mabuti na lang talaga may mabait akong pinsan. Sus, nang uto pa talaga. Basta siguraduhin mo lang na tama yung desisyon mo at hindi man loloko yung nilalapitan mo, ha? Oo nga pala, may ipapasabay ka ba sa akin? Nakalive ako ng 3 araw, uuwi ako ng probinsya. Ang naalala ko, may binanggit kang ibibigay mo sa mga pamangkin mo. Opo. Maipadadala sana ako para sa kanila. Kaunti lang naman po to. Mga damit po na naipon ko. Saka yung sinasabi nilang chocolate na gusto nila. May ibinigay kasi sa akin si ma'am. Nung nakaraan, hindi ko kinain kasi iniipon ko para maibigay sa bahay. Sige. Ilagay mo na lang dun sa maleta ko. Sigurado kang kaya mo rito, ha? Kung may problema ka, tawagan mo lang ako. Saka nandyan naman si Nadia. Matutulungan ka nila rito sa bahay. Mag-iingat ka, ha? 3 days lang naman akong mawawala eh. Opo, salamat te. Mag-iingat ka sa biyahe ha. At sana wag mo munang sabihin sa bahay na malapit na ako mga ibang bansa. Dahil gusto ko sana silang sorpresahin. Oo naman, wala namang problema dun. Puno ng determinasyon si Duday sa araw na ito. Nakuha na niya ang pasaporte at kaunti na lang ay alam niyang makakaalis na siya ng bansa. Mas lalo siyang ginaganahan na magtrabaho upang makaipon pa ng pera na magagamit niya. Nang kinagabihan na yun, lumabas siyang muli para makipagkita kay Ivan. Hahawakan mo ba muna yung passport ko? Ano nang susunod niyan? Picturean na muna kita. Hawakan mo itong passport mo. Ayan, okay na. Sandali lang. May inaayos lang ako. May magpapadala ng code sa'yo, ha? Check mo sa phone mo, tapos ibigay mo sa akin. Bakit kailangan ng code? Ano tong Pesolend? Importante ba to? Wala yan. Kailangan mo lang kasi magawa ng account para mas madali tayo maka-communicate sa employer mo. May nakita na pala kami. 2 years old na bata raw ang aalagaan mo. Mabait naman tong mga amo mo doon. Tapos, 2 years contract. Pero nakadepende sa'yo kung gusto mo pang magtagal after 2 years. Talaga ba? Hala, nakakatuwa naman. Gusto ko nang sabihin sa bahay. Huwag muna. Hintay na muna nating matapos ang proseso. Magsabi ka kapag may ticket ka na. Next na nito, medical. May pera ka na bang naipon? Kakailanganin mo ng 20K. Kapag tapos ng medical, sa ticket naman. Siguro, nasa 50K lahat ng kailangan mo. Ano? 50K? Saan naman ako kukuha nun? Hindi ko kaya yan. Masyado malaki ang hinihingi mo. Alam mo naman kung magkano lang sinasahod ko kada buwan. Huwag kang mag-alala. Dahil ibabalik naman sa'yo ang pera na yan. Kapag nasa Singapore ka na, makukuha mo yung mga nagastos mo sa medical at sa ticket. Umutang ka na lang muna. Wala ka bang kakilala na makakatulong sa'yo? Naibabalik mo rin naman sa kanila yon. Hindi naman ako pwedeng umutang kaagad dahil may binabayaran pa ako weekly. Saka wala namang magpapautang sa akin. Wala naman akong mayaman na kamag-anak eh. Kung sakali man na may kakilala ako, tingin mo ba pagkakatiwalaan nila ako sa ganyang halaga? Ang hirap niyan bayaran. Yun ang hindi ko na kayang maitulong sa'yo. Magkano ba yung ipon mo dyan ngayon? Baka magawa natin ng paraan. Nasa 12K lang to eh. Yung 2K dito gagamitin ko pang allowance. Kailangan ko rin kasi bumili ng gamit ko para sa sarili ko. Sige, akin na muna ang 10K mo. Tapos gawan mo ng paraan ng kulang. Iuhulog ko na muna to para sa medical mo. Sige na, gabi na. Magpahinga na tayo. Basta gawan mo ng paraan ha. Last step na to. Kapag nakaya mong maibigay yan this week, baka flight mo na next month. Ganun lang kabilis. Kasi kung magtatagal ka pa, baka umurong ng umurong at ayaw ka na ng employer mo. Urgent hiring pa naman sila. Sayang din yun. Pati pagod at oras natin masasayang kung sakali man na hindi ito matutuloy. Ninanamnam ni Duday ang lamig ng gabi dahil alam niyang hindi siya makakatulog kaiisip kung saan siya kukuha ng pera pandagdag sa hinihingi ni Ivan.
Nararamdaman niyang kaunti na lang ay malapit na niyang makamtan ang pinapangarap niya. Ngunit nawawalan siya ng gana kapag naaalala niyang kailangan niyang maglabas ng pera. Hindi alam ni Duday kung saan pa siya tatakbo para lang makahingi ng tulong. Iniisip niya rin na baka pag magtagal pa, hindi na siya matuloy sa pangingibang bansa. Ayaw niyang magsayang ng panahon at ng pera dahil malaki na ang nagagastos niya. Paano na kaya to? Ano nang gagawin ko? Malaki na ang perang nailabas ko. Ang dami ko na ring utang. Masasayang yung lahat yun kapag hindi ko to itinuloy. Paano ng pamilya ko? Ako na lang inaasahan nilang mag-aahon sa kanila sa kahirapan eh. Ang dami ko ng binuong pangarap para sa kanila. Hindi na napigilan pa ng dalaga na maluha habang iniisip niya ang mga plano niya. Kaunti na lang, makakarating na siya ng Singapore, kaya hindi siya dapat panghinaan ng loob. Patuloy siyang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Pilit na ginagawang positibo ang isipan upang hindi mawala ang determinasyong bumubuhay sa kanyang puso. Hanggang sa lumipas ang mga araw, bumalik na rin si Ate Hilda. Pansin niya ang pananahimik ng pinsan at ang madalas na paglalim ng iniisip niya. Duday, may problema ka na naman ba? Parang nung umalis ako, masaya ka naman. Bakit ngayon na bumalik ako, hindi ka naman mapakali? Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kailangan ko kasi ng pera, para sa medical ko. Kaso wala akong mahagilap na pera. Wala naman akong ipon, tapos hindi naman sapat yung sahod ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Madalas nga na umiiyak na lang ako pero hindi naman yun nakakatulong sa akin. Magkano ba ang kailangan mo? Baka makatulong ako kahit na paano. Nasa 40K, Pero kasama na yung ticket dun. Makukuha ko naman daw yun kapag nasa Singapore na ako. 40K? Nako, ang laki naman ng kailangan mo. Bakit ganyan naman kamahal yan? Sigurado ka bang hindi scam yung agency mo? Tunay naman to, kasi nakita ko namang marami na silang napaalis. Mahal daw po kasi talaga ang medical. Sasahod ako ng 15K next week dahil wala akong day off. Tapos nakausap ko na si nanay na hindi muna ako magpapadala sa bahay. Kulang ka pa ng 25K. Pwede kitang mapautang ng 5K pero kulang pa rin. Ang laki pa rin ng bubunuin. Teka, pwede akong humiram sa mga amo natin. Ipapabawas ko na lang kada sahod ko. Ganun yung ginawa ko nun Matagal naman akong namamasukan sa kanila kaya papayag naman sila, lalo na kung pang-emergency. Nakakahiya naman sa'yo, ate. Baka kailanganin mo rin lalo na may sakit si Tito. Ang dami mo nang naitulong sa akin Masyado na kitang naiistorbo. Feeling ko tuloy, simula nang isama mo ako rito, naging dagdag na ako sa pasanin mo. Pasensya ka na, ate. Pwede ko naman yung ipakaltas para sa 4 na sahod ko. Babayaran mo naman yun, di ba? Opo naman. Kapag nakapunta na ako ng Singapore at naibalik sa akin ang pera, magpapadala agad ako para mabayaran ka. Maraming salamat talaga, Ate Hilda. Mabuti na lang nandito ka na makakatulong sa akin kahit na nakakahiya na minsan dahil puro na lang problema ang dala ko sa buhay mo. Ano ka ba? Wala yon. Para saan pat naging magpinsan tayo kung hindi tayo magtutulungan? Hindi mo naman yan gagamitin para sa masama Para yan sa pangarap mo at sa magandang buhay na nakaabang sa'yo. Muling nabuhay ang pag-asa ng dalaga. Nang maibigay sa kanya ang sapat na pera, agad siyang nakipagkita kay Ivan. Wow! Ibang klase ka talaga, no? Mabuti nakakuha ka ng ganitong halaga. Nangutang ka ba? Oo, utang yan. Ang dami kong kailangang mabayaran kapag nakapunta na ako ng abroad. Kailan na ang medical ko? Sa sunod na araw, alam mo yung medical center malapit doon sa terminal. Diyan sa may bayan. Doon ka pupunta. Sabihin mo lang na may medical ka para sa pag-abroad mo sa Singapore. Alam na nila yon dahil nagbayad na kami. Baka nga may mga kasabayan ka pa doon na
makakasama mo sa flight. Basta, magpaka-healthy ka ha. Good luck. Pinaghandaan ni Duday ang kanyang magiging medical dahil ayaw niyang bumagsak. Nang sumapit na ang araw ng medical niya, nagpasama siya kay Ate Hilda dahil hindi niya pa kabisado ang pasikot-sikot sa lugar nila. Nakakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdibang dalaga pero pilit siyang pinapalakas ng pinsan. Alam niyang pag natapos na lahat ito, makakamta na ng pamilya niya ang magandang buhay. Dito na lang muna ako ha. Akin na ang bag mo, hintayin na kita rito. Papahinga ko lang ang paa ko. Alam mo naman na tumatanda na ako, sumasakit na ang kasukasuan. Sigurado ka bang hindi ka nagugutom? Ililibre na lang kita mamaya pagtapos ng medical. Kahit dyan na lang tayo sa karinderya, mura lang naman dun. Hindi na, okay lang ako. Tipirin mo yung pera mo para may magagamit ka pa. Sige na, good luck. Alam kong kaya mo yan. Palakas ng palakas ang tibok ng puso ng dalaga habang humahakbang siya. Sa paglalakad niya, naririnig niya ang mga tao na pinag-uusapan ang medical nila para sa pangingibang bansa. Pakiramdam niya ay konting-konti na lang at nalalapit na siya sa pangarap niya. Katulad ng mga naririnig niyang usapan, iba't ibang kwento at inspirasyon ang nagtutulak sa kanila para magtrabaho sa malayo. Kahit pa man ang kapalit nun ay ang paglayo sa mga mahal nila sa buhay. Hello po, magpapamedical po ako para sa pag-abroad sa Singapore. May hinihinging mga papel ang nurse pero wala siyang maipakita na kahit na ano. Binanggit niya rin ang pangalan ng kaibigan niyang si Ivan na siyang nag-utos na magpunta siya roon para sa medical niya. Nagtanong ang nurse kung anong agency ang kinabibilangan niya pero hindi ito masagot ng dalaga dahil hindi rin naman ito sinabi sa kanya ni Ivan. Sa huli, wala rin siyang nagawa kundi ang umuwi dahil hindi sumasagot si Ivan sa mga tawag niya. Dismayado at hindi makapaniwala ang dalaga na parang ganun lang kabilis na naglaho ang mga pangarap niya. Huwag ka na umiyak dyan. Tara na, sasamahan kita puntahan si Ivan. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Kausapin natin siya para malaman natin kung ano talaga ang nangyari. Hindi ko po alam. Dahil sa park lang kami nagkikita. Hanggang ngayon ayaw niyong sumagot sa tawag ko. Ano nang gagawin ko, te? Ang dami kong utang na kailangan bayaran. Ilang sahod na akong hindi nagpapadala sa bahay. Paano na to? Ano? Ang ibig mong sabihin hindi ka sa agency nakikipag-usap? Sa kusinong tao lang na nakilala mo sa labas? Bakit naman kaagad kang nagtiwala? Dahil mukha namang siyang nagsasabi ng totoo. Nagmakita siya ng mga picture sa akin. Tapos ang ganda ng mga kwento niya. Naiintindihan niya ako. At siya pang nagtutulak sa akin sa mga pangarap ko. Walang nababaka sa mukha ng mga kasamahan ng dalaga, kundi ang awa sa kanya. Habang nagpapatuloy na umiiyak si Duday, biglang dumating ang amo niyang babae. Nagtanong kung anong nangyayari sa kanya. Mukha pong naloko siya sa inaplayan niyang trabaho sa abroad. Hindi ko nga po alam yun dahil ang sabi niya sa akin na tunay naman yung nakausap niya. Hindi rin naman kasi niya sinabi sa amin na hindi pala siya sa agency lumapit, kundi sa isang tao lang. Kilala niyo po ba si Ivan? Ang sabi niya po, driver daw yun tapos nakatira lang siya dito malapit sa atin. Sa tagal ko na rito, wala naman akong kilalang Ivan ang pangalan. Tinanong ng amo nila kung anong itsura ng Ivan na tinutukoy nila. Ipinaliwanag naman ni Duday at mukhang kilala na yon ng kanyang amo. Itinuro niya kung saan yun nakatira pero hindi raw yung driver at hindi Ivan ang pangalan nun. Nagtatrabaho raw ang lalaki sa isang iligal na kumpanya kung saan madalas silang mang-scam ng mga tao gamit ang mga pekeng lending app. Hindi lang daw yun nahuhuli dahil walang ebidensya. Pero marami raw ang nakakakilala sa kanya bilang isang mahusay na manloloko.
Nang makumpirma yon ni Duday, doon na bumagsak ang mundo niya. Naglaho ang mga pangarap at nandilim ang mundo. Hindi niya sukat akalain na ang kabutihan ng lalaki ay hindi tunay. Kumain ka na muna, Duday. Hindi maganda yung ginagawa mo, baka magkasakit ka pa niyan. Napapabayaan mo na ang sarili mo, oh. Napapabayaan mo pa pati ang trabaho mo. Mabuti na lang at mababait ang mga amo natin dahil iniintindi ka nila. Pero sana naman, tulungan mo rin ang sarili mo. Deserve ko ba to, te? Masama ba akong tao para lokohin? Nangangarap lang naman ako para sa pamilya ko tapos ganito pa. Ang tanga-tanga ko kasi. Nagtiwala ako sa isang taong bago ko lang namang nakilala. Hindi ako nakinig sa mga pagbabanta ninyo sa akin. Ang akala ko kasi mabait talaga siya at matutulungan niya ako. Magsilbing aral na lang to sa'yo. Bata ka pa, marami pang oportunidad na darating sa'yo. Kaya sa susunod, huwag kang magtitiwala basta-basta. Hindi lahat ng nakikilala mong mabait ay tunay na mabait. May mga taong nagkukubli lang para makapanloko. Hayaan mo, mababayaran mo rin lahat ng utang mo at makakaalis ka rin ng bansa. Huwag mong hayaan na masira ka ng isang pagkakamali. Bumangon ka para sa pangarap mo. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may tumawag kay Duday. Nang sagutin niya ito, nagpakilalang maniningil ng Pesolend kung saan nangutang daw siya ng 50,000 sa app nila. At kailangan niya yung mabayaran dahil kung hindi, ipapakulong siya ng mga ito. Ang daming pananakot na sinasabi sa kanya. Naghalo-halo na ang problema ng dalaga dahil sa mga nangyayari. Nangutang ka rin ba sa lending app? Hindi ko ginawa yun, pero kilala ko kung sino. Naalala ko nung nakaraan may hinihingi na code sa akin si Ivan matapos niya akong picturean. Ang sabi niya wala lang yun. Grabing kakapalan ng lalaking yun. Sinira na niya ang pag-asa at pangarap ko. Ngayon gusto niya ako mabaon sa utang. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa kanya. Sinisigurado kong pagsisisihan niya to. Nabubuo na ang galit sa dibdib ng dalaga. Dahil sagad na sa pagkatao niya ang galit, sinubukan niyang puntahan si Ivan sa bahay nito pero hindi siya nilalabas. Sinubukan na rin ng dalaga na magpatulong sa barangay pero wala siyang ebidensya na maipakita kaya walang tumutulong sa kanya. Wala silang kahit na anong kasulatan lalo na sa transaksyon ng pera. Ilang araw nagpabalik-balik si Duday sa bahay ng lalaki, ngunit bigo siyang makita ito. Hanggang sa isang araw, nakita niya si Ivan sa parke, kaya agad niya itong sinugod. Ivan, walang hiya ka! Ibalik mong pera ko at bayaran mo mga inutang mo gamit ang pangalan ko. Ang kapal na mukha mong scammer ka! Manloloko! Aray, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nababalo ka na ba? Subukan mo. Isa pa, malilintikan ka na sa akin. Papatulang kita. Wala akong pakialam kahit na babae ka. Ikaw pa ngayon ang matapang? Manloloko ka! Pinangakuan mo kung makakapag-abroad ako pero kinuha mo lang ang pera ko. Alam mo ba kung anong nasira sa akin, ha? Nawala na ako ng tiwala sa mga tao at lalo na sa sarili ko. Nagpapatawa ka ba? Ano naman pakialam ko sa'yo? Mukha ba akong naaawa sa tulad mo? Aba, hindi ko kasalanan na mangmang at bobo ka. Madali ka kasi magtiwala eh. Sa bagay, first time mo pala sa Maynila dahil galing kang probinsya. Kaya ignorante kayo rito. Wala kaming kasalanan doon. Kung hindi kayo madaling mauto, hindi naman kayo maloloko. Nagawa mo pang insultuhin ang pagkatao ko matapos mo akong lokohin? Ipapakulong kita. Sinisigurado ko sa'yo mabubulok ka sa bilangguan. Walang hiya ka talaga. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Grabe. Ibang klase ka magpatawa, no? Tingin mo ba, maipapakulong mo ko? Nasaan ang ebidensya na may kinuha ko sa'yo? Hindi ba wala naman? May pinirma ka bang ipinangako ko sa'yo?
Wala, di ba? Kaya huwag kang magmatapang. Wala kang laban sa akin. Wala kang alam. Wala kang pinag-aralan. Kaya huwag kang magmatapang dito. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa probinsya nyo. Maglako ka doon ng gulay. Umakit ka sa nyugan. At doon ka mamatay sa hirap. Hindi ka na babaki rito. Nanginginig ang laman ni Duday habang naririnig niya ang mga sinasabing ito ni Ivan. Siya na ang nakagawa ng masama sa kanya, pero ito pa ang may ganang mangmaliit sa kanya. Hindi niya matanggap na gano'n na lang kababa ang tingin sa kanya nito. Tumalim ang mga tingin ng dalaga habang ang hangin ay lumalakas. Hindi niya napigilan ang sarili na umusal ng mga ritual na siya lang din ang nakakarinig. Hindi niya inaalisan ng tingin ang lalaki kahit pa man naglalakad na ito palayo sa kanya. Matagal na niyang hindi ginagawa ang pambabarang pero napilitan siyang ibalik ang kapangyarihan na tinalikuran na niya. Ito na lang ang tangi niyang kakampi ngayon. Kinabukasan, unti-unting bumabalik ang kaayusan sa trabaho ni Duday. Sinisikap niyang ayusin ang buhay na sinira ng maling pangako ng kaunlaran. Mabuti naman at nagiging maayos ka na, Duday. Masaya akong makitang bumabalik na sigla mo. Sana nga po, ate. Pero hanggat hindi ko nakikitang nagdurusa sa kamatayan ng lalaki na yon, hindi ako matatahimik. Pero sinisigurado kong pinagbabayaran na niya ang mga kasalanan niya. Anong ibig mong sabihin? May ginagawa ka ba? Teka, huwag mong sabihin sa akin na gumagamit ka na naman ng barang. Ang akala ko ba ayaw mo na yung gawin? Na iniwan mo na ang itim na kapangyarihan mo sa probinsya. Pero bakit mo binabalik ngayon? Kinailangan ko lang po itong gawin. Hayaan niyo pong ibaghiganti kong sarili ko at ang iba pang mga taong naagrabyado ng walang hiya na yon. Alam kong hindi lang akong nasiraan ng pangarap. Marami din siyang nabiktima na maaaring hanggang ngayon hindi pa nakakabangon. Iginaganti ko lang ang mga nangyari sa amin. Dahil hanggat walang nagbibigay ng leksyon sa kanya, patuloy lang siyang manloloko ng mga kawawang tao na hangad ay magkaroon ng magandang buhay. Ginagawa niya rin katatawanan ng mga taong nabibiktima niya. Kung mangmangman ako sa paningin niya, tingnan natin kung maging matalino siya sa pakikipaglaban sa barang. Mabibigat ang mga salitang binitawan ng dalaga. Halatang napupuno ng galit ang pagkatao niya. Kaya hindi na kumibo pa si Ate Hilda. Hinayaan na lang niya ang pinsan na gawin ang sa tingin niya ay makapagpapagaan sa kanyang dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na muling nakita ni Duday si Ivan. Ngunit nararamdaman niyang umiipekto na ng paunti-unti ang barang na ginagawa niya sa lalaki. Isang gabi, matapos silang maghapunan, nakatanggap ng balita si Duday sa nangyayari kay Ivan. Ang sabi ng amo nila, nakita niya si Ivan na dinala sa ospital. Dahil doktor ang amo niyang lalaki, siya ang gumamot kay Ivan. Nagkakaroon daw ng kakaiba sa katawan ng lalaki. May bukol siya na lumalakad sa bawat parte ng katawan niya at sinasabi ng lalaki na parang kinakain ang laman niya sa tuwing lalakad ang bukol. Sinubukan nilang operahan ngunit wala silang makuha na kahit na ano. Hindi maikakaila ang tuwa na nararamdaman ni Duday. Dahil sa wakas, nararamdaman na ni Ivan ang galit niya. Tama lang ang nangyayari sa kanya. Dahil siya rin naman ang pumili nun. Masyado niyang minamalit ang mga taong nangangarap at pinagsasamantalahan ang tiwala ng mga yon. Nagsisimula pa lang yan dahil gusto kong unti-unting lamunin ng insektong nasa loob ng katawan niya ang buong lakas niya. Uunti-untiin siyang lamunin ng kamatayan para mas lalo niyang maramdaman ang galit ko. Hindi kita pipigilan sa ginagawa mo dahil naiintindihan ko ang galit mo. Pero ang maipapayo ko lang sa'yo, sana tama yung ginagawa mo. Na sana makatulong yan na mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Hindi na kumibo pa ang dalaga. Ilang araw pa ang lumipas, mas lalong lumalala ang sakit na nararamdaman ni Ivan.
Isang beses pa, nakita na naman ni Duday ang lalaki sa parke kung saan nakaupo ito sa wheelchair at mukhang anak niya ang kasama niya. Agad namang lumapit si Duday kung saan may panunukso sa mukha niya habang pinagmamasdan ang lupaypay na katawan ng lalaki. Oras naman na niya upang ibalik ang pang-iinsulto na ibinigay sa kanya ni Ivan. Ano nang nararamdaman mo ngayon? Mukha yatang hindi ka na maisalba ng mga perang nakuha mo sa panloloko ng mga tao. Huwag mo akong pagtawanan. Ang sakit. Umaandar na naman ang insekto sa loob ng katawan ko. Bakit ganito ba ang nangyayari sa akin? Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magtanong niyan? Ano bang akala mo? Sa'yo lang papabor ang mundo? Hindi ka babawian dahil sa mga kasamaan na ginawa mo? Hindi lahat ng niloloko mo kaya mong takasan dahil may mga kalaban kang hindi mo kayang talunin gamit ang pera mo. Ano bang pinagsasabi mo? Kung wala ka namang maitutulong sa akin, umalis ka na! Gusto ko lang makita ang paghihirap mo. Hindi kasi sapat na naririnig ko lang sa mga kwento kung anong nangyayari sa'yo. Iba talaga kapag ginagaba ng isang manloloko. Napakasarap makitang naghihirap. Alam mo kung anong mas nakakagigil? Gustong-gusto kong makita kung paano ka mahirapan. Sa bawat minutong inuunti-unti kang lamunin ng kamatayan. Kung paano ka magmamakaawa at sisigaw na sana matapos na lahat. Ang sama ng ugali mo. Talagang gusto pang nakikitang nahihirapan ng ibang tao. Mukha ka lang anghel, pero halata namang napakasama mong tao. Sino bang masama sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw ang gumagawa ng mali sa kapwa mo? Ninanakawan mo sila ng pangarap, niloloko mo sila kapalit ng pera. Ngayon, sabihin mo, sino sa atin ang mas halang ang kaluluwa? Tandaan mo, nagsisimula pa lang ang lahat. Matagal mong dadamahin ang sakit na yan dahil hindi magiging sapat sa akin na mamatay ka lang. Gusto kong maranasan mo rin ang paghihirap na pinadama mo sa mga taong niloko mo. Ang ibig sabihin, may kinalaman ka sa nangyayari sa akin. Walang iya ka. Siguro mangkukulam ka, no? Kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko sa'yo. Isa kang demonyo. Higit pa sa inaakala mo, mas makapangyarihan ako sa mangkukulam. Dahil kaya kong higitan pa ang sakit na nararamdaman mo. Kaya kitang patayin kaagad, pero hindi ko gagawin yon. Lalamunin ng insektong nasa katawan mo ang laman at ang lakas mo, hanggang sa ikaw na mismo magmamakaawa na mamatay ka na lang, kesa ang maghirap ng matagal. Natatakot ka na ba, ha? Sa kapwa mo, demonyo? Nang mailabas ng dalaga ang galit niya, agad din siyang umalis. Habang naglalakad siya palayo, naririnig niya ang sigaw ni Ivan. Hinagpisyo ng sakit dahil nararamdaman niyang nadadagdagan pa ang insektong gumagapang sa laman niya at mas masakit yun. Kahit na anong iyak at sigaw niya, hindi naiibsan ang sakit. Sa bawat araw na lumilipas, sinisigurado ng dalaga na mas lalong lumalala ang sakit na nararamdaman ni Ivan. Minsan ay sinasadya niyang daanan ang lalaki sa bahay nito upang makita kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Mula sa labas, dinig niya ang sigaw ng sakit na nagmumula kay Ivan. Parang musika na yon sa tenga niya. Wala nang mas masarap pang pakinggan sa sigaw na yon. Siya na mismo nagmamakaawa sa kamatayan, sunduin siya, pero hindi pa oras.
Gusto ko pang marinig ang mas masakit niyang sigaw at gusto ko pang makitang katawan niyang unti-unting inuubos ng mga insekto. Diyos ko, patawarin. Hindi ka ba kinikilabutan sa sigaw na yon, Duday? Hindi. Kahit kailan hindi ako maaawa sa isang katulad niya. Gumaganti lang ako dahil kapag hindi ko to ginawa, ilan pa bang tao ang mabibiktima niya? Ilang ina, anak at kapatid pa ang nanakawan niya ng pagkakataon na mangarap. Tama lang yan para malaman niyang kahit na anong gawin niya, hindi siya maisasalba ng pera niya. Ang pagiging gahaman niya ang magpapahirap sa kanya. Agad na ring umalis si Duday habang nasisiyahan pa rin siyang marinig ang pagsigaw ni Ivan. Sa paglipas ng mga araw, nananatili ang lakas ng barang na ginagawa niya. Alam niya rin na nagpagamot na sa albularyo ang lalaki, ngunit hindi natalo ang kakayahan na meron siya. Upang bigyan ng leksyon pa ang ginagawa ni Ivan, dinagdagan niya ang insektong lumalamon sa lakas nito. Paunti-unti at pasakit ng pasakit. Hanggang ngayon galit na galit pa rin ako sa lalaki na yon. Ang dami kong nasayang na panahon at pera para mabayaran lahat ng mga nakuha niya sa akin. Ni hindi ko na magawang makapagpadala sa bahay dahil kailangan kong unahing bayaran ng mga pagkakautang ko. Pakiramdam ko hindi sapat na nahihirapan lang siya ng ganyan eh. Gusto kong gumante pati sa pamilya niya. Huminahon ka muna, Duday. Gusto mong idamay pati ang mga inosenteng miyembro ng pamilya niya? Ang akala ko ba, ginagamit mo ang itim na kapangyarihan para ipaghiganti mo ang mga inosenteng tao na nabiktima niya? Ngayon, gusto mo na ring idamay ang mga inosenteng tao para sa kasalanan lang ng isa? Ano pa ang pagkakaiba mo sa kanya? Dahil galit ako sa kanya, gusto kong mas masakit pa ang maranasan niya. Kung yan ang gusto mo, sige, yan ang gawin mo. Tuluyan kang nagpapalamon sa kadiliman. Hindi mo na naiisip kung tama pa ba ang ginagawa mo. Wala na ang ipinaglalaban mo dahil gusto mo na lang ay ang paghihiganti, kahit na makasakit ka ng ibang taong wala namang ginawang masama sa'yo. Alam ko ang kaya mong gawin, kaya kahit na ayoko, wala pa rin akong magagawa kapag ikaw na ang nagdesisyon. Pero sana, pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mong isumpa lahat ng mahal niya sa buhay, sige, gawin mo na. Dahil galit na galit ka sa kanya, sige, tanggalan mo rin ang pangarap ang mga anak niya. Tanggalan mo ng kinabukasan ng mga bata para makontento ka at mawala ang galit na bumubuhay sa'yo. Tila natauhan ang dalaga sa mga sinabi sa kanya ni Ate Hilda. Hindi na siya kumibo pa dahil hindi na rin niya maintindihan kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Linggo at buwan pa ang lumipas. Palaging nakakatanggap ng balita si Duday tungkol sa lalaking binarang niya. Ibinenta na raw nila ang ari-arian nila, nalugi na ang kabuhayan at bumagsak na sila. Yun talaga ang nais ni Duday, ang makitang gumagapang na sa lupa si Ivan bago niya ito patayin. Isang hapon, habang nasa labas si Duday, nakita niya ang asawa ni Ivan. Tinatanong kung maaari ba siyang makausap pero tumanggi ang dalaga. Bakas pa rin ang galit sa kanya. Hanggang si Ate Hilda ang pumilit sa kanyang pumayag na siya. Dahil baka yon ang pag-uusap na makakatulong sa kanya para mailabas ang galit na bitbit niya. Pinag-isipan pang mabuti ni Duday bago siya pumayag. Bakit ba kailangan pa nating sumama sa loob ng bahay nila? Kakausapin ka nga ni Ivan, di ba? Sige na, pagbigyan mo na. Baka hihingi na siya ng tawad sa'yo dahil sa mga nagawa niyang pagkakamali. Pumasok sila sa loob ng kwarto kung saan naroon si Ivan. Hinang-hina at nakaratay sa higaan. Halos butot balat na lang siya pero bakas ang iilang bukol sa katawan niya. Mga insektong ipinasok ni Duday sa katawan ng lalaki na kahit anong gawin nila ay walang kayang magtanggal. Diyos ko po, ano nang nangyari? Grabing paghihirap na ang pinagdaraanan mo. Maaari niyo ba kaming iwan muna?
Hindi na nagdalawang isip pa ang dalawa. Lumabas sila ng kwarto at naiwan sina Duday at Ivan. Anong dahilan bakit pinatawag mo ako? Talagang gusto mong makita ko ang paghihirap mo? O may iba ka pang balak sa akin? Kung gaganti ka pabalik, sige, gawin mo na ngayon. Ang tagal ko nang iniinda ang sakit na to. May kung anong lumalamon ng lakas at kaluluwa ko. Alam kong ikaw ang gumawa nito sa akin. At anong gusto mong gawin ko? Magmamakaawa ka ba sa akin na pagalingin na kita? Matapos ang mga ginawa mong panloloko at pangmamaliit sa pagkatao ko? Tingin mo ba, ganun lang kadali magpatawad, ha? Alam kong galit na galit ka sa akin. At naiintindihan naman kita. Noong nakaraan, nagpagamot ako sa albularyo. Alam ko, kaya nga mas lalo kang nagkasakit dahil gusto mo pa akong kontrahin sa mga ginagawa kong pagganti sa'yo. Dahil gusto ko nang gumaling. Naawa na ako sa pamilya ko. Lalo na sa mga anak ko. Pero kahit na ano gawin ko, walang albularyo na kayang gumamot sa akin. Ang iba naming nilalapitan, tumatanggi sila. Lalo na at nalaman nila kung gaano kalakas ang kinakalaban nila. Alam kong malakas ka sa paggawa mong barangin ako. Kaya alam kong ikaw lang din ang kaya magtanggal nito sa akin. Parang awa mo na, Duday. Patawarin mo na ako. Kung kaya ko lang lumuhod sa harapan mo. Ginawa ko na. Kung hihingi ka lang ng tawad sa akin, wala akong magagawa dyan. Bit-bit mo yan hanggang sa kamatayan mo. Parang awa mo na. Hindi ko na uulitin ang mga panloloko na ginawa ko sa ibang tao. At hayaan mo kong makabawi. Bangako, ako na ang magbabayad ng utang mo. Lahat ng perang nailabas mo. Parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Bata pa ang mga anak ko. At gusto ko pa silang makasama. Hanggang sa lumakas sila. Gusto ko sila makitang maabot ang mga pangarap nila. Anong karapatan mong banggitin ng pangarap? Matapos mong sirain ang sakin at ang sa ibang tao? Yun na nga ang mali ko. Alam ko na yun ngayon. At totoo ang panghingi ko ng tawad sa iyo. Parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Gusto kong suportahan ang pamilya ko. Hayaan mo.
Itama ko ang mga pagkakamali ko. Ang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. At sa mga taong naloko ko. Hindi ko sigurado kung may katiting pang natitira sa akin para paniwalaan ang sinasabi mo. Hindi ko sigurado kung totoo ngang nagbago ka na. Kung totoo mang gusto mong makabawi sa mga kasalanang nagawa mo, bakit hindi mo simulang sumuko sa mga pulis at aminin ang panloloko mo sa maraming tao? Sa ganon, binibigyan mo ng hustisya ang mga nangyari sa aming lahat. Doon ko lang malalaman na totoong sinasabi mo dahil kung hindi, hahayaan kong isama mo sa hukay ang galit ng mga taong naapektuhan ng pagiging gahaman mo sa pera. Nagmakaawa pa si Ivan sa dalaga, ngunit umalis si Duday ng bahay na walang ginagawa para gumaling ang lalaking binarang. Mas lalo pang ang lumala ang sakit ng laman ni Ivan sa bawat galit na nararamdaman ng dalaga. Kinabukasan, bumalik ang asawa ni Ivan sa bahay para ibigay ang pera na kinuha ng asawa niya. Pati na rin ang pambayad sa loan na ginamit ang pangalan ni Duday. Nakarating na ba sa iyo ang balita? Si Ivan, kusa na raw siyang sumuko sa mga pulis. Inamin na niya ang pangi-scam niya sa mga tao, pati yung lugar kung saan siya nagtatrabaho. Na-raid na raw kanina. Mukhang matitigil na nga ang panloloko niya sa mga tao. Tapos yung asawa niya, ibinenta na yung bahay para daw may magamit silang pera pambalik dun sa mga naloko ng asawa niya. O ano nang balak mo niyan? Hindi ko alam. Alam mo, Duday, nakikita ko sa iyo ang lola. Naabutan ko siya nung sikat siyang mambabarang sa lugar natin bago mo nakuha ang kapangyarihan niya. Alam mo bang ang daming lumalapit sa kanya noon para lang humingi ng tulong na mabigyan sila ng hustisya? Iba't ibang galit, iba't ibang dahilan. May hindi nagpapatawad at may binibigyan ng pagkakataon. Katulad mo, may pinaglalaban at katulad ng iba, nagpapatawad. Kung buo na ang desisyon mong patayin siya, gawin mo na lang. Marahil sapat na ang pagganti mo sa kanya. Naubos na siya. Sumuko na. Kung patuloy kang magpapalamon sa galit mo, baka hindi ka na makaalis sa kadiliman na yan. May pangarap ka. Nagkamali ka sa pagtitiwala at sinamantala naman niya yon. Pero ngayon na binabago na niya ang sarili niya, baka oras naman para ikaw ang magbago ng pananaw sa sarili mo. Sige na, aalis na muna ako. Bibigyan kita ng pagkakataon na makapag-isip. Naiwan si Duday sa labas ng bahay habang nagpapahangin. Iniisip niya ang mga sinabi ng pinsan niya. Nabulag siya sa galit niya at nakalimutan niyang may pinaglalaban din siya. May naging pagkakamali naman talaga siya dahil nagtiwala siya basta-basta sa isang taong bagong kakilala lang. At hinayaang lokohin siya kahit nararamdaman na niyang may kakaiba. Kinabukasan, gumawa ng ritual si Duday para bawiin ang sakit na nararamdaman ni Ivan. Simula rin ng araw na yon, hindi na niya inalampa ang kahit na anong tungkol sa lalaki. Ang huli niyang balita, lumipat na ng bahay ang pamilya nito at nanatili sa kulungan si Ivan. Nagpatuloy na ang dalaga sa pagtatrabaho niya at sa pagtulong sa pamilya niya. Sinikap niyang makapaghanap muli ng trabaho sa ibang bansa. Sa pagkakataon na ito, sinigurado niyang hindi na siya maloloko pa. Naging matagal ang proseso pero handa siyang maghintay hanggang sa dumating na rin ang araw na pangarap niya. Parang kailan lang, magkasabay tayong nagbiyahe pa Manila. Ngayon hinahatid na kita sa airport. Kaya nga maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin ha. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Katulad ng sinabi ko sa'yo, tulungan mo muna ang sarili mo bago ka tumulong sa iba, okay? Mag-iingat ka sa Hong Kong ha. Balitaan mo na lang ako kapag babalik ka ulit ng Pilipinas.
Maraming salamat, te. Mag-iingat ka rin palagi, ha? Oh, yung itim mong kapangyarihan ha. Baka kung ano na naman ang gawin mo. Ikaw talaga. Katulad nga ng sinabi mo, gagamitin ko lang kapag may nangangailangan ng hustisya. Panibagong yugto sa buhay ng dalaga kung saan niya sisimulang bumuo ng bagong pangarap. Ang pagkatuto niya sa aral na naranasan niya, bibit-bitin niya yon kahit saan pa siya magpunta. Ang itim na kakayahan niyang mambarang na siyang minana niya sa kanyang lola, ipinangako niyang gagamitin lang yon sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng pagganti mula sa mga taong mapang-abuso. Kung magagawa niyang tulungan ng mga tao, yon ang gagawin niya upang wala ng sino man ang maloko at matawag na mangmang. Dahil lang sa kabaitan at pagtitiwala na ang mga pangarap nila ay maaari nilang makamtan sa mabilisang paraan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Lynn Hondrade, The Source, Rose Ann Rama, Gina Veldad, Sheren Solero Masagka, Joyce Roncal, Sailin Gidaya, Richelle Ann 19, Mel Santarita, Annaliza Puaso, Jaja Barakiel, Michelle Joan Alfanta, Pamela Allen, Charlie Cortezano, Lilibeth Palyok, Dennis Palyok, Chelsea Wang, Michelle Cedron, at binabati ko ng isang belated happy birthday sina Hana Maylin Sesgundo at Ami Yong. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.